Share ko lang. Yan. So, this is from, yan, Bobby Tiglao. Kami pa yung sinusulat, hindi ko nababasa kasi puro pala laban kay FL. At mukhang, di ko alam kung anong meron siya. Sinong pinapropaganda niya? Obvious ba? I received via Viber this photo of a Beverly Hills police records supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and persons who were with him when police arrived. Eliza Araneta Marcos was one. Talagang sure na sure, di ba? I also checked if there was such a record supervisor. There is. Chinek daw niya. Chinek. The palace spokesperson who denied this should explain. Na? Okay, mga ka-clear. So, ito pinakita niya. Again, kita ba? Kita. So, yan. So, on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, patputol to, okay? Dispatched to Beverly Hills Hotel regarding a person. Ba't putol to? Wait lang, Mapapalitan ba to? Well, anyway, basta ito. So, dito, nag-pink. Diba? Nag-pink na yan. Officers entered room and observed hotel security performing compressions on the unconscious male subject. Officer took turns saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours to, mga clear. As per paramedic yata yan. Ayan, tapos dyan. And the cause is initially suspected to be drug overdose. Yan. With watery powder suspected yata to be cocaine. So, nilagay niya yung pangalan ni Dina Arroyo, Araneta Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Alex Amiro. So, dito, ayan niya to pinost, sure na sure sa dito. Sure na sure sa dito. And, this is the same police blotter na minention ni VP Sara. So, let's see, So, kaya nga pare-pareho sila ng tunog, mga ka-clear. Okay? Pakinggan natin, Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay Ayan, pareho sila ng tono. Merong tono ni sa Estados Unidos, blatter ni Tiglao. Krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Yan, pareho, di ba? Isang police blotter ang pinag-uusapan nila. Ang tinutukoy nila. Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Okay? So, kailan Iba't ibang uri ng chismosa. Wala tuloy. Ayan yan, ito. Kailan to? Ay, naku, ano to? Parang hindi na siya bago, mga clear. Wait lang, Parang kapopost lang, kapopost lang ito. Pero ano na to, mga ka-clear? Lance Duterte, so para siguro i-prove yung sinasabi ni VP Sara, di ba? So, meron to na una, before election to. This is before elections, okay? So, now, mga ka-clear, so maliwanag, sinasabi nila, isang police report lang to. Isang police lang ang tinutukoy nila dito. Now, mga clear. Let's go. Oops. Wait. Okay. ABS-CBN. July 16. Ito lang. Okay. Blotter altered. Inalter. Binago. To link Liza Marcos to Tantoco death. Okay? A police report on the death of Rustan's executive Paulo Tantoco, ayaw talaga nilang tigilan, nakakaawa yung pamilya nito,
in Los Angeles, US appeared altered. Yan Sila na nagre-report ito US appeared altered to falsely include ties to First Lady Liza Marcos based on the copy of the original document that ABS-CBN obtained today. Maliwanag. Babitiglaw. Saan mo nakuha yan? So definitely, isa-isa kayong tunog, isa-isa kayong tono. Diba? For what? Manloko ng Pilipino? Yung mga, alam mong, madaling bulahin? Diba? ABS-CBN to, mga ka-clear. Hindi, talagang mga ganyan siguro sila. Talagang gagawa ng kwento. Diyan yata na sila eksperto. Di ba kayo naaawa doon sa taong sinisiraan nyo? Okay lang naman mga ka-clear kung may basihan talaga eh. Diba? Kailangan naman managot ang dapat managot kung totoo. Journalist na naturingan, di ba? Propagandista pala. Di ba? Kung makapagsita kala mo, totoo. Ayan Sino naka-obtain, mga ka-clear? ABS-CBN News. Ayan A police report on the death of Rustan's executive Paulo Tantoco in Los Angeles, US appeared altered to falsely include ties to First Lady Liza Araneta Marcos based on the copy of the original document that ABS-CBN News obtained Tuesday. Diba? The blatter from Beverly Hills Police Department, shared by the Philippines Post Filipino reporter Zenia Tupas, stated that the officers were dispatched to Tantoco's hotel room on March 8 after receiving reports that he was not breathing. So sila nagpatawag, di ba? Nakikita naman natin. Officers then observed hotel security personnel performing chest compressions on Tantoco. The police later took over with life-saving measures, but he was pronounced dead at 12:05 noon. O yung iba ang sabi, midnight ito. Noon. The summary ended there. But a viral Facebook post, Nino, Bobby Tiglao, and as mentioned by Pipi Sara, and also mentioned by Harry Roque, showed the same document that included the following sentences that was not in the original report. Binago. Diba? Ito. Companions of the victims were summoned to BHPD for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Lexa Miro. The altered document also claimed, ito na, sure ng binago, mga klips, sure ng altered. Also claimed the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder substance to be cocaine was seen scattered on tables and the floors. Yan ang kwento ni VP Sara. Diba? Yan ang kwento. So paano? Una, fake video. AI generated. Ngayon, pati ito, fake police report ng LA, ng Beverly Hills Police Department, talagang kailangan nyo pang baguhin, ibahin ang nilalaman para lang makapanira. Desperado to. Desperate move. Bakit? Ito ba ang natatamang mga leader ng bansa? Kung sanay sila sa ganito, mga ka-clear, kung sanay sila magloko ng mga dokumento, paano pa yung mga dokumento regarding sa EJK victims? Paano pa yung ginawa nila kay Senator Leila de Lima? Inamin na ni dating Pangulong Duterte, sanay siyang gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Ito na yun. Nanganak na nanganak ang kanyang, yung expertise, mukha na pagsalin-salin lahi na. Nadamay na yung mga supporters. Ayan. The original police report, mga clear, ito galing na, may kopya din kasi ako nito.
But it's better na, kumbaga, disinterested party. Hindi sa akin, para hindi self-serving. Kaya inimbitahan ko kahapon. Kayo mga media, kayo na ang investigate on this matter. Total, mga journalist kayo, dapat alam nyo yung katotohanan. Malakas ang loob natin, sabihin ito kahapon because meron tayong kopya. Pero, oy, ilabas mo na! Labas mo na! Yung kopya na yan. It's better na third party or disinterested party like ABS-CBN ang maglabas. Diba? The original police report lack, the original police report lack mention of Tatoco's death. Wala. Diba? Which was later identified as cocaine effects in a separate report by the Los Angeles Medical Examiner. So, dito, nung nilagay nila, wala. Original police report, So, mga kaklit, ito yon. Ito yung nakuha ng ABS-CBN. Medyo malabo lang. Diba? Wait, mga kaklit. Mahihina din mga reporter. Dapat tinanong ni si BP kung masasabi niya na fake news na sinabi niya. Ang sa akin lang mga kaklit, dapat ito lang Well, anyway, di ko alam kung sino yung mga nagtatanong kay BP, kung controlled ba yung conference na yun, controlled yung mga interviewers, yung mga nagtatanong, hindi ko alam, hindi makikita kung sino. Or friendly yung kanyang environment na doon. Kumaga, kanya lang, dala niya lang, hindi ko alam. Ang sa akin lang mga kaklit, di ba? Pag may nagsinabi na, especially ang si VP Sara, anong proof? Anong proof? Lawyer ka naman bago ka magsalita, dapat may proof, di ba? So, dito lumalabas mga kaklir. Ito yung sa ABS-CBN. Di ba sinabi ko sa inyo, ito, may pink na dito, kahapon sinabi ko sa inyo na may space. Di ba? May space yan. Pero dito, di ba? Mukhang dito nila tinype. Or di ko alam kung paano itong inayos. Basta, naiba ang salansan. Ayan. Officers entered, officers dito sa original, officers entered rooms and observe, Pero dito, mga kaklir, nandito na sa baba. Kinat nila dito. Diba? Kinat na. Tapos since, okay, mga kaklir, kasi ditong banda, diba, malaki yung space, Malaking space, diba? So ito, mukhang inangat, mukhang pinutol dito, inangat ito, pero tinype na nila ng bago. Same font. Tapos tinapos nila sa breathing para itong officers i-type na rito. Dito. Kasi nawala na siya ng space dito Diba? So mukhang tinakpan na yan. Tapos ito, dinagdag, diba? Diba sinabi ko sa inyo, natapos na sa sentence ng paramedic. Dito, mga kaklir, ito yung dinagdag nila And the cause is initially suspended to be drug overdose. Wala yan sa original. A white powdery substance suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Wala yan. Companions of the victims. Companions of the victims were summoned by PHPD for questioning. Wait lang For questioning. Wala sa akin. Putol. Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alex Zamor. Wala lahat yan. From here to here. Hanggang paramedic lang. So, ano masasabi ngayon? Ano kaya masasabi ngayon? Diba? ABS-CBN na. Diba? Yuki, Sawaki. ABS-CBN na nagpatunay dito. Na fake, altered. Yung pinalabas sa Facebook account nitong si Bobby Tiglao. At ang lakas ng loob maghamon. Journalist to, Sabi niya, journalist siya. Ito yung kanya, Diba? Diba? Ang sabi niya? The palace spokesperson who denied this should explain. Diba? Tapos, itong kwento na to, the same na kwento ni VP Sara.
Same kwento rin sila doon sa ginawang video laban kay Pangulong Marcos. Di ba? Oh, Trunks Reacts Channel. Better luck next time, mga DDS. Sunog na naman kayo. Di ba? May kopya kami dito. And we know the truth. Kaya nga sabi ko, unbothered. Walang, si FL, parang, alam nyo. Pero syempre, di ba, minsan tao ka, masasaktan kasi ginagawa eh. Pero mas nasasaktan siya doon sa taong pribado. Ang buhay. Nawala na ng mahal sa buhay. Pinagpepiestahan pa ngayon para sirain si First Lady. Nasaan ngayon dyan, yung sinasabi nilang na-detain? Tipi Sara, nasaan? Nasaan yung sinasabi mong na-detain para, tuloy natin sinabi niya, ha? Para ipamalit doon sa tatay niya na naaresto noong March 11? Sorry. Ang daming ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Akin ka, week 1 to 4 din. Nung nagkaroon ng malaking Okay, ulit ba? krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white Ano sabi powder. Angela Gonzaga? Basahin ko nga muna. Day Wait. 3, scene 18, shot 1, take 1. Action! Uy, ano yun? Ubo! Direct question. Ano pong klaseng ubo? Oh, wait. Direct, iba-iba kasi ang pag-ubo. Kung may megastar, superstar, star for all season, Wait lang, nasa mga harap kapila. po ninyo. Wait lang, baka, ayun, nawala tuloy. Wait lang. Wait, nag-commercial tuloy. Wait lang. Ayan. Sabi ko muna, attorney, may study po si Ray Powell tungkol sa mga kalaban ng admin at link sa pro-China. Lumalabas the same set of people daw ho. Wow. Wow talaga. Wow. Tapos sasabihin nyo makabayan kayo. Diba? Makabayan? Oh. Hindi ko naman alam. Actually, hindi ko nababasa itong si Bobby Tigdaw until ito lang nakita ko. Ito siya. Oh. Ay, share ko pala. Sorry. And, di ko alam bakit masyado siyang galit sa akin. Anong meron? Dahil nasasaktan sila? Hindi, wala naman ako sinasabi. Oh, ayan o. Castro tenders courtesy resignation in deference to PCO chief's order. Ano sabi niya? Please stay, you are very effective as spokesperson. Diba? So, tingin ko hindi dapat yan ang sagutin mo, Bobby Tiglaw. Sagutin mo, bakit ka naglabas ng peke? Ayan o, naglabas pa siya dito mga kakliro. Instead na sagutin niya yung peking dokumentong pinost niya. Lisa Araneta is a national security risk. Whatever decisions the president makes involving relations with the U.S. from here on, whether economic or defense, will be tainted by external pressure of an alleged crime or misdemeanor. Let us not fool ourselves into believing that the events in Los Angeles are death of one in Lisa Marcos' entourage. Excuse me. Wala kang kaalam-alam, Bobby Tiglaw. Will not bear upon decisions on national import by BBM. Let us be watchful. Ano bang ginawa sa'yo para gumawa ka ng mga kwento? Diba? Nakita ng peke ang ginamit mo. Peke. Talagang kung makasira lang talaga, di ba? Ito yung tinatawag natin mga obstructionist eh. Oh? Ayan oh. Ano to sinasabi mo? I also check if there was such a records supervisor. Oh. Yan lang ang chinek mo, supervisor. Pero yung dokumento, chinek mo? Shinare mo pa? You dared the palace spokesperson to explain? Who are you? Para sumunod sa order mo. Diba?
Paano ko explain yung peke mong dokumento? Ikaw ang dapat mag-explain bakit peke ang pinalabas mo. Diba? Makapanira lang talaga. Ang dami nito mga ang dami nito mga nakita ko lately eh. Ha? Bakit mo kailangan pakialaman to? Kung may kaso sa US, hayaan mo sa US? Diba? Tignan mo, kung mag-post. Diba? Pati ito, pinatulan niya to. Diba? Diba journalist ka? O di pumunta ka sa PIDEA para malaman yung mga katotohanan? Diba? Ito yung mga binigay natin, pinaliwanag natin ito mga kaklir. Ang sabi pa natin, kung gusto niyo na malalim ang pag-iimbestiga, go to PIDEA. Kasi ang mga dokumentong yan ay wala sa atin. Hihingi pa ako. Tinanggit natin, bakit may blanco yung iba? Because yan ang na-print namin. May nakalagay doon 1 of 74, 2 of 74. So pag kinuha ko yung ibang blanco, at hindi ko binigay yung buong 74 pages, baka sabihin naman nila, inedit ko, o meron akong tinago. Pinatulan mo pa talaga yan? Ba't di ka mag-imbestiga? Puro fake eh. Diba? Pero ito, pinopronounce mo. Bakit hindi mo i-define? Kung malinis na ba talaga? Unmodified opinion. Journalist ka, explain mo to. Explain mo kung clear na talaga, hindi lang sa financial statements. Performance audit, cleared na ba ang OVP? Tanong mo lang. Diba? Ito talaga may mga may hidden agenda to. Attorney Claire, mga desperado na mga obstructionist, gagawin lahat para makapanira lang para siraan ang FL, pati na ang gobyerno. Mga didiris lang ang maniniwala sa kanila. Kasi doon sila nabubuhay. Yeah. Diba? Diba? Naturingan ka dati na taong gobyerno ka din dati. Diba? Anong meron? Anong meron kay Bobby Tiglaw? Anong meron sa iyo ngayon? Bakit ganyan? Magkano kaya ang bayad sa kanya ng Duterte? Well, ayoko mag-speculate. Diba? Pero malinaw na obstructionist ang trabaho ng isang obstructionist yung ginagawa nila. Diba? Yun lang mga kaklear. Ayan, sabi ni Arlene Tobias, umaaray. Diba? Saka kung sasabit ako ng courtesy resignation o hindi, Bobby Tiglaw, wala kang pakialam dun. Mind your own business. Diba? Ikaw ang paliwanag bakit peke ang pinalabas. Bakit altered? Para madamay. Para madamay lang si FL. Ginanyan yun yung dokumento. Na-check naman yan eh. Diba? Na-check nga ng ABS-CBN eh. Diba? Na-check ng ABS-CBN. May copy sila. Meron silang picture. Actually, kung sila yan, based on the copy of the original document that ABS-CBN News obtained Tuesday. May kopya. Hindi ka ba nahihiya niya? Diba? Tapos ako na naman ang magiging subject matter ng post mo na wag ako mag-resign. That's not your issue. Ang issue mo, yung peke at altered na document na pinangalandakan mo sa Facebook account mo, sa post mo, at niloloko mo doon yung taong bayan. Diba? Niloloko mo yung taong bayan dyan. Maliwanag, Hindi na ako nagsalita nito mga clear, ABS-CBN na. Diba? The original police report lack any mention of Tantoco's death, cause of death. The altered document also claim, altered na, ito. But a viral Facebook showed the same document that included the following sentence that was not in the original. Ito mga sentence na to wala sa original report.
companions of the victims were summoned to BHPD for questioning which were bakit ito mali mga kakli? Alam mong altered. Hindi po kasi ganyan ang spelling ng Dina. At si isang police blotter, hindi po Lisa dapat ang ginamit dyan, di ba? Yung tunay niyang pangalan, Lois. Or Lois, di ba? Lois. Ito, screen name to, mga kaklir, screen name lang yan. At dahil sa ginawa niyo yung umiiyak tong batang to, alam niyo ba yun? Para lang kayo makapanira, di ba? Bata pa to. Hindi na teenager, of course. Pero as compared sa inyo na gumagawa ng fake news, bata pa to para isa lang nyo sa ganyan. Para lang makapanira talaga ng buhay ng iba. Diba? Kasi sabi nga, may talent kayong binigay ng Panginoon ko, naniniwala kayo sa Panginoon, pero ginagamit nyo sa mali. Jack Olsen, doon pa lang sa nakulong daw di ba? Na-detain. At yan yung pinangangalandakan nyo na-detain. Nung hindi na patunay na-detain, iba na naman yung kwento nila. Diba? May police report na. Diba? Anong unang kwento nila? Na-detain para pamalit sa tatay niya noong March 11. Nung napatunayan natin na nandito na ng March 10, mga kaklear, diba? Kasi umalis, nag-travel pabalik, kung di ako nakakamali mga kaklear, March 8 ng gabi. Para March 8, syempre, doon, ibang oras doon. Hindi ko pa nakukuha yung exact time. Pero March 8, umalis, after the concert, nag-dinner, kasama nga yung kamuka daw. Yung sinasabi nilang buhay pa, itong si Mr. Tantoco, when in fact, it's Captain Stanley Nang. Di ba, gumawa na sila, ipinaikot, paano March 8? Nagpa-party pa kayo, katabi mo pang kumain. That's Stanley Nang. Talaga naman kung paano gumawa ng kwento. Natatandaan niyo pati yung kwento dati na, tama ba yon? Naka-dinner ba? Si FL din ba yung ka-dinner daw niya yung mga judges ng ICC? Di ba? Dahil puti yung buhok, parang foreigner yung blondie. Ganon talaga gumawa ang mga to ng kwento. At the problem with some of our kababayans, pag nakita lang sa TikTok, di na talaga hindi na nila inaaral kung totoo o hindi. Naniniwala ka ba sa napanood mo ngayon? Kung naniniwala ka man or hindi, i-comment mo dito sa baba ng video na ito kung ano yung komento mo, no? Kung ano yung opinion mo, para naman lang sa ganun, makita po natin lahat ang bawat komento, no? Suggestion ng bawat isa. So, thank you po. Ingat po kayo palagi.